Ayan po, magandang gabi sa ating lahat and welcome back sa ating daily evening devotional. Ako po ang inyong presider sa gabing ito at para po sa ating programa, tayo po ay magkakaroon ng opening song to be followed by the opening prayer ng kasama na lang po natin dito sa Zoom. And then, mapapakinggan na po natin sunod ang mensahe sa gabing ito na ipapamahagi po sa atin ni Brother Renz Dolawen. And after po nun ay magkakaroon po tayo ng sharing of insights kung meron po kayong gustong idagdag. And then after po nun, tayo po magkakaroon ng closing song and then closing prayer by our speaker. So ayun po ang pagkasunod-sunod ng programa natin sa gabing ito. Kaya ngayon po tayo lumako na sa ating opening song. Anyone po? Ay manalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay muling nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin. At gayon din po sa pag-iingat at mga biyaya po na amin pong natanggap sa buong araw na ito. At sa gabi pong ito, sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita, ay muli po naming hinihiling ang inyong banal na presensya na samahan po kami. At pagkalooban kami ng karunungan, nang sa gayon ay lubusan po namin na maunawaan ang aming pong mapapakinggan. At tulungan niyo rin po ang inyo pong gagamitin sa gabing ito na kanya pong maibahagi ng maayos at malinaw ang inyong pong mensahe. At nawa ang mga mensahe pong ito ay amin pong maging gabay sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano.
At patuloy po kaming ingatan at gabayan at gayon din po ang sa aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, hello po. Muli, magandang gabi. Welcome po ulit sa ating daily evening devotional po. So, kita po ba yung screen? Sana rinig po yung aking tinig ngayong gabi. So, ang title po ng ating devotional ngayon is When Affliction Comes. So, God's Amazing Grace. Paano po ang grace ng Panginoon when affliction comes? Okay, so our key text is hango po sa 2 Chronicles chapter 33 verse 12. When he was in affliction, he besought the Lord his God and humbled himself greatly before the God of his fathers. So, let me ask this question po. Sino po sa atin ang nakaka-experience ng mga afflictions sa buhay? No? So, lahat po ba tayo nakaranas ng mga afflictions sa buhay? And kung if we are experiencing affliction, saan tayo? Kanino tayo tumatakbo? Kanino tayo nagre-rely? Diba? So sabi dito, when he was in affliction, he besought the Lord his God. So dito pa lang makikita natin kung ang daming challenges sa mundo, di ba? So ngayon, anong mga issue na hinaharap natin? Yung mga wars. So kahit yung sa ating community na lang magulong na ito. So tinuturuan tayo na mag-rely sa Panginoon sa mga times of despair and afflictions. Yan. So in the world ye shall have tribulation. So sabi dito, it is an absolute na sa mundong ibabaw, sa mundo natin ngayon, simula nung nag-sin ang tao, nagkasala tayong lahat. Nagkasala ang ating ama at ina na si Adam and Eve. So absolute na merong mga paghihirap. So kita natin dito na sinabi ni Christ, in me ye shall have peace. So ang reason na pumunta si Christ is para magkaroon tayo ng peace. So kahit merong tribulation pala, it is possible through Christ na magkaroon tayo ng peace. So, yung buhay ni Christ, nakaranas naman siya ng ang daming paghihirap, diba? So, ang daming physical na pain nung in-injure siya sa cross. And also yung pain niya, yung feelings niya, si Christ niya is namatay dahil sa heartbreak. Dahil yung mga tinutubos niya, yung mga gusto niyang isave is kinokondemn siya. But, yung buhay ba ni Christ, mabigat ba? Yung yoke ba ni Christ is hard? Di ba hindi? Yung yoke ni Christ is easy. And his burden is light. So yun yung isa sa mga tinuturo sa atin sa lesson natin ngayon. So the trials to which Christians are subjected in sorrow, adversity, and reproach are the means appointed of God to separate that chaff from the wheat. So yung mga challenges pala na ito, dito pala natetest yung mga yung characters natin. So our pride, selfishness, evil passions, and love of worldly pleasure must all be overcome. Therefore, God sends us affliction to test and prove us and show us that these evils exist in our characters. So, pinapakita pala na
yung mga character natin na ito din yung nagbibigay sa atin uh, ng mga challenges and ng mga afflictions. So, hinahayaan tayo ng Panginoon na makaranas ng mga challenges para makita natin and to prove na to give us a lesson na para i-hate natin yung kasalanan. So, nakikita naman na natin yung mga result ng kasalanan sa ating buhay. So, when the time comes, na-learn na natin yung lesson natin, nandun na tayo sa langit, ayaw na natin ng kasalanan. So, we must overcome through His strength and grace. So, paano natin ma-overcome pala? Through His strength and grace. Hindi sa ating sariling kakayahan. That we may be partakers of the divine nature. So, ito pala. So, ito ang reason para tinetest tayo para ma-purify yung character natin so that yung character ni Christ mapasa atin ay maging partakers tayo ng kanyang divine nature. So having escaped the corruption that is in the world through lust. Yan. For our light affliction, says Paul, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while look not at the things which are seen, but at the things which are while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So ang liit lang pala ng affliction natin sa buong lifetime natin, di ba? Kung ikukumpara natin sa reward na makukuha natin, di ba yung reward natin is gagawan pa tayo ni Christ ng many mansions. So what is ilang years, kung ilang years ang lifespan natin sa mundong ito? Maliit lang yan. Ikukumpara natin sa eternity na makakasama natin yung Savior natin. So, it teaches us also na yung focus natin is not sa things of this world. Kasi, di ba, dito na yung afflictions, process, temptations, adversity, and our varied trials. So, these trials are God's workmen to refine us, sanctify us, and fit us for the heavenly garner. Yan. So many of our afflictions have been visited upon us in the wisdom of God to bring us closer to the throne of grace. So yan pala ang purpose kung bakit may afflictions. So He softens and subdues His children by sorrows and trials. So this world is God's workshop where He fashions us for the courts of heaven. He uses the planing knife upon our quivering hearts until the roughness and irregularities are removed, and we are fitted for our proper places in the heavenly building. So hindi naman tayo suitable sa langit kung hindi na tried yung character natin, kung hindi tayo refined, no? Kung siguro yung langit is magiging hell din sa atin kung yung characters natin is kung given lang na yung pag-save ni Christ sa atin is kinuha na lang tayo sa langit nang walang conversion. So hindi in a sense hindi talaga tayo na save kung ganun. So kailangan natin i-refine ang mga characters natin through the power of Christ, through the grace, through the amazing grace. So through tribulation and distress, the Christian becomes purified and strengthened and develops a character after the model that Christ has given. So kung makikita natin yung picture na to is yung gold is tinetest sa fire. Yung gold is rine-refine sa fire.
So let the afflictions which pain us so grievously become instructive lessons, teaching us to press forward toward the mark of the prize of our high calling in Christ. So therefore, kahit madami tayong challenges, maraming afflictions, let us be encouraged by the thought that the Lord is soon to come. So malapit na. Malapit na ang kingdom ni Christ. So the kingdom of Christ na parang maliit na buto na biglang na umuusbong sa nagiging malaking tree sa atin. So sa puso pala natin yan. So let this hope gladden our hearts. So we are homeward bound po. No? He who loved us so much as to die for us had builded for us a city. A city, a mansion. The New Jerusalem is our place of rest. There will be no sadness in the city of God. So dito lang sa mundong ito, sa makasalanang mundong ito, dito lang yung mga afflictions natin. So pag napagtagumpayan natin, wala nang wail of sorrow, no dirge of crushed hopes and buried affections will evermore be heard. Soon the garments of heaviness will be changed for the wedding garment. Soon we shall witness the coronation of our King. Those whose lives have been hidden with Christ, those who on this earth have fought, no? Take note, have fought the good fight of faith, will shine forth with the Redeemer's glory in the kingdom of God. So let us be hopeful po sa paghihintay natin sa Panginoon. Yung mga afflictions natin, konti lang yan kung ikukumpara natin, di ba, sa eternal glory na mabibigay sa atin ng Panginoon. And kung huwag tayong mawalan ng pag-asa sa mga challenges na experience natin ngayon. 'Di ba, yung mga magagandang bulaklak nga may thorns. Diba? Pero yung focus pa rin natin is nasa bulaklak. Okay? So that will be all po yung ma-share ko ngayong gabi. I hope magkaroon tayo ng discussion, sharing ng inyong mga experiences, testimonies. Kung may additional po, you are more than welcome po. So once again, thank you for listening. And God bless us all po. Ayan po, maraming salamat, Brother Ren, sa napakagandang mensahe na iyong ibinahagi sa atin ngayong gabi, na sinasabi po nga dito na ito nga po ay sinasabi yung the role of trials as God's work. Kung ano ang mga gampanin natin. So, ano daw, at kung paano daw po dinesign at inayos at pinabanal ng ito na ang Panginoon. So, sinasabi po dito na yung mga afflictions daw po na inaalaw ng ating tagapaglikha o ng ating Panginoon ay sabi dito, in God's wisdom to subdue the heart's roughness and irregularity. So, pinapayagan po tayo na makaranas ng mga trials, ng kahirapan, para nga daw po yung ating mga puso ay mabago, mahulma. At ayun nga po, para sabi dito, ma-shape yung roughness at yung mga irregularities ng ating mga puso. At ayun nga po, effectively acting as a planning knife that fits the Christian for their place in the heavenly kingdom. So, ginagawa po ito ng ating tagapagligtas o ng ating tagapaglikha dahil nga gusto niya tayo makarating dun sa langit. At gusto niya tayong mag-fit in doon sa heavenly kingdom nga po na kanyang prepare para sa atin. Na sinasabi dito na yung tribulations nga daw po ay hindi dapat nating i-view as abandonment ng ating Ama, pero ito po dapat ay makita natin as an instructive tool para po mapalapit tayo
sa throne of grace sa pamagitan nga po ng pag-develop ng character molded after Christ at strengthening faith in His soon return. So, ayun nga, itong mga trials na ating hinaharap sa ating buhay, sana po wag tayong ma-discourage dito, pero kundi ma-encourage nga po tayo na lagpasan ang mga hinaharap natin para nga po tayo ay makarating dun sa heavenly place na hinanda po ni Kristo. So, ngayon po, maghihingi po tayo ng mga insights sa ating mga kasama dito sa Zoom. Nandito po ang Rasmin PH, si Brother Rob, si Sister Victoria Pasidsid, and Sister Choco po, SS Choco. May mga gusto pa ba po kayong idagdag? Or do you want to add anything to our devotional this evening? And si Brother AJ. Ayun po, kung wala na idadagdag ang ating mga kasama natin dito sa Zoom, ay tayo na po ay dumako sa ating closing song to be followed by the closing prayer of our speaker. So let us all bow our heads po and then
feel the presence of our Lord. The Lord God, Heavenly Father, we thank you once again that we gathered us once again in your presence, and uh, we thank you for these blessings, for your grace, and for our lesson for tonight. Lord, we ask for your forgiveness when we can't stand and when we murmur against these afflictions that uh, you purpose for us to uh, refine our character. Lord, Lord, please let this lesson give our hearts hope or even little seeds of hope that we may overcome these challenges and that uh, we may meet you in your glory. So Lord, as we go to sleep tonight, once again, we ask for your guidance. We ask for you, Lord, to watch over us, that no evil may befall upon us. All these things, Lord, we ask in the precious name of your Son, Jesus Christ. Amen. Amen. And maraming salamat po, Brother Ren, sa pag-lead ng ating closing prayer and sa pag-share po ng napakagandang mensahe sa ating ngayong gabi. And maraming salamat din po sa mga nakasama natin dito sa Zoom and sa mga nanonood po sa Facebook Live. Sana po ay samahan nyo kami muli bukas ng umaga para po sa ating daily morning devotional and bukas po ng gabi para po sa ating daily evening devotional. So dito po nagtatapos ang programa natin sa gabing ito. Kaya once again, good evening po sa ating lahat and God bless us all.